Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. At yun ay napakaganda sapagkat habang sila ay natutulog, tayo sumasamba, at habang tayo ang matutulog, sila naman ang sumasamba. Kaya ang pagsamba ay tuloy-tuloy. Amen? Itanong mo sa iyong katabi, kumusta ang mga problema sa buhay mo? Baka naman maliit yan. Gusto mong idalangin kitang maging malaki. Hello? Mas malaki ang problema, mas malaki ang tiwala sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, mas malaki ang problema, mas malaki ang tiwala sa iyo ng Diyos. Amen? Kaya kung ikay mahina, maliit lang ay bibigay sa iyong problema. At ang maliit na problema, pag nalutas, maliit din ang pagpapala. Amen? Huwag mo nang hangarin na maging malaki ang problema, kusan darating yan. Amen? Amen? Kaya pag ikay namumroblema, ibig sabihin ay palatandaan yan na mahal ka ng Diyos. Ilan na ang amen dahil ito ay controversial na pangungusap. Isip-isipin mo naman, sasabihin mong pinagpala ka, dumaranas ka ng sakit. Pero kung paniniwalaan mong pinagpala ka, anuman ang iyong kalagayan, luluwag ang iyong dibdib. Bakit? Dahil mawawala ang iyong alalahanin. Ang stress, galing lang yan sa takot. At ang takot, galing sa isipan na baka, puro baka. Ang buhay po, eksakto. Kaya tiyakin mo na iniibig ka ng Diyos. Dahil yun po ay may katiyakan. Pero pag siya po ay nasa anointing, hindi na po siya pangkaraniwan. Kaya kung titingnan mo, hindi ka titingin sa katayuan mo sa buhay. Pag ikay pinuspos ng Diyos ng kanyang kapuspusan, pambihira ka ng tao doon sa iyong lugar. Amen? At ang isang palatandaan na puspos ka ng Diyos, ikay masaya kahit kapos. Amen? Yun po ang katibayan at palatandaan na puspos ka ng Diyos. Dahil kapag ikaw ay maligaya sa kakapusan, tsak na sa kasaganaan, ikaw ay magiging maligaya. Yung iba kasi ang gusto agad ay kayamanan. Hindi po, idaraan ka muna sa kakulangan para iyong pangalagaan ang kasobrahan. Kaya, kung ikaw po ay pabaya doon sa iyong pagpapala ngayon, tsak na hindi ka bibigyan ng Diyos ng malaki. Dahil masasayang lang. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi masasayang ang ibibigay sa akin ng Diyos. Mula ngayon. Amen? At ang palatandaan na totoo ka, pag tumanggap ka ng 100 piso, ihihiwalay mo agad at ilalagay sa sobre yung 10. Hello? Hiwalay agad yung 10 piso ng 100. Yun ang pagpapatunay sa Diyos, Panginoon, hindi po masasayang ang lahat ng yamang ibibigay mo sa akin. Kaya pag nagtapat ka ron, sa susunod, 1,000 na ang babawasan mo ng 100. Sa susunod, 5,000 na. Amen? At kwento po muna ito bagong mensahe dahil ibig ko po na mabuksan ng bukas na bukas ang inyong puso at isip na ang Diyos lamang ang dapat nating asahan. May isang napakahirap na miyembro ng isang simbahan at lumapit sa pastor. Ibig ko po lumaya sa kahirapan. At ang sabi ng pastor ay mag-ikapo ka. At siya ay nag-ikapo. At tuwan-tuwa siya, Pastor, totoo pala ang ikapo. At hanggang lumaki na ang kanyang pagtanggap ng mga pagpapala. At ang sabi niya, Pastor, hindi yata totoo ang ikapo. Bakit? Isip-isipin mo naman, 100,000 ang aalisin ko dito sa aking kinita. Ayoko na po yata. Sige, mananalangin akong ibalik ka sa 1,000. Nakuha ninyo ang joke.
Kapag hindi mo ibinigay ang para sa Diyos, babalik ka sa dati. Eh bakit ka pa babalik sa dati? Na iyong binibilang ang barya mo sa alkansya. Huwag ka nang bumalik sa dati. Kaya pag tinanong ka, kumusta ka? Mas maganda kaysa dati. Amen? Kaya nga po, ngayong umaga, nais kong maunawaan mong mabuti. Sobrang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Amen. Pumikit tayong lahat at ating tingnan ang kagandahan ng Diyos. Siyang Diyos na lumikha. Siyang Diyos na makapangyarihan. Siya ang may gawa sa langit at lupa. Kaya Ama, kami ay lumalapit sa iyo ngayong sandaling ito. At hinihiling namin na magkaroon kami ng katuwa at kagalak at kaligayahan sa iyo. At maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus at lahat ay nagsabi ng Amen. Amen. Ang Diyos ay napakabuti. Sa isang mamahaling lugar sa Amerika, napansin ng pastor na naroon ang magagandang bahay, nandun ang magagandang sasakyan, at nandun ang mga nasa trailer na mga sports yachts. So napakayaman. Kahit saan sila pumunta, wala silang problema sapagkat nabibili ng kanilang yaman ang lahat ng bagay. At nalungkot ang pastor sapagkat ang sabi niya, salamat at napakayaman nila. Hindi siya nainggit. Pero ang hindi lang mabili ng kanilang salapi ay ang langit. Kaya dito sa lupa, kailangang sayo ang langit. Amen. Sa lupa pa lang, kailangan ikaw ay bahagi na ng langit. Dahil ang langit hindi nabibili ng pera. Ang langit ay kakamtin sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Kaya dapat mong maunawaan na kapag ginawa mong pangunahin ng Diyos, ikaw ay paghahandaan niya ng mansion. Amen? Paano ko natiyak ito? Ang katiyakan po ay nasa salita ng Diyos. I will leave you for a while, but later I will return. Because while I am away from you, I will build up mansions for you in my Father's house. So i-imagine mo na ikay may mansyon sa langit. Hello? At doon hindi na kailangan ang sasakyan. Dahil sa panahong yun, pag inisip mo na nasa isa kang lugar, pagmulat mo, nandun ka na sa isang lugar. Kaya hindi na kailangan ang sasakyan. Gusto mo yung buhay na yun? Walang polusyon, walang korupsyon, at walang kasamaan. Yun yung lugar na walang lumuluha. Lahat ay nagdiriwang. Kaya kung ito ay mailalagay mo sa iyong isipan at iyong hahangarit paulit-ulit na iisipin mo ang langit, magkakaroon ka po ng heart attitude na kalulugdan ng Diyos. Kapag nabubuhay na tayo, hindi para sa ating sarili, ang ibig sabihin, godliness reach your heart. Ang pagkamaka-Diyos ay nakarating na sa iyong puso. At ang pag-uugali na katulad ng kay Kristo ay kaakibat nung pagiging maka-Diyos. Simpleng-simple po ang titulo ng mensahe na aking narinig. Caregiver cares for caregiver. Alam niyo ang caregiver? Ang caregiver po ay nag-aalaga ng isang may sakit, nag-aalaga ng matanda. Ang caregiver po ay binubuhat ang may sakit at pinapaliguan. Ganon po ang caregiver. At siya po ay walang iisipin kundi yung kanyang inaalagaan. Kaya caregiver.
So yung unang caregiver po ay tumutukoy ay sa Diyos. So the greatest caregiver is God. Amen po ba? Ang pinakadakil at walang katulad na nagbibigay ng pagmamalasakit ay ang Diyos. God was crucified because of our sin. Nabayubay ang Diyos sa krus dahil sa ating kasalanan. Kailangan ito po ay magmarka sa ating puso at isipan at kailangan pong magkaroon tayo ng pag-iisip na dakila ang pag-ibig ng Diyos dahil mismong siya, ang kanyang anak, ay nabayubay sa krus para sa iyo at para sa akin. Kaya kung titingnan natin ang unang 3 aklat ng Book of Torah o Book of Law, Genesis to Deuteronomy, na ang author ay si Moses, makikita natin na ang Genesis is about sin of mankind. At ang Exodus is about redemption of mankind. At ang Leviticus ay book of sanctification. Hindi mo po pwedeng pabanalin ang iyong sarili. It can never be done. Wala pong pwedeng magpabanal sa kanyang sarili at wala rin pong taong pwedeng gawing matuwid ang kanyang sarili. Mapapagod ka po. So sanctification is the sole work of God through the Holy Spirit. Yan, ang tanging gagawin po natin ay tayo ay makipag-ibigan sa Diyos. Amen po ba? Ang Diyos po kontrobersyal. Dahil pag siya po'y nagsalita, hindi mo maiintindihan at hindi mo matatanggap. Kaya ang safe way, because God always speak in mystery. At makikita po natin sa isang kwentuhan ng propetang Ezekiel at ng Diyos sa Valley of the Dry Bones. Ano po ang sabi ng Diyos kay Ezekiel? Sabi niya, Son of man, can these dry bones have flesh and life? Hindi po siya nagpaliwanag dahil alam niya na ang kanyang isipan imposible. Hindi ho pwede. Pero alam din niya na ang kausap niya ay Diyos. At ano ang kanyang sagot? Thou know it. Alam mo po. Na ibig sabihin, yun po ang pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya po marami ang hindi gumagaling sa sakit, nag-iisip ng kung paano-paano siya gagaling. Eh kung ikaw ba na may dumidi pa na lang sa Diyos? Amen? Alam mo po kung ano ang iyong plano sa buhay na ito. Iyo po ang buhay na ito. Iyo po ang katawang ito. Nasa iyo po ang karapatan kung ano ang ibig mong mangyari sa katawang ito. Thou know it. Because God is the greatest caregiver. Amen? Kaya kung ikaw ay lubusang magtitiwala sa Diyos, hindi mo katatakutan yung malaki mong utang. Kung maunawaan mo na kaya nasa gusto tayo ng buhay dahil hindi natin maalab na sinasangguni ang Diyos, tayo po'y laging nagmamadali. Ang relasyon po sa Diyos is not presumption. Is not assumption. Kailangan pong with exactness. Yeah, we have to give enough quality time spending in the presence of God every day. Kaya po may gulo ang ating buhay dahil kulang tayo ng oras sa Diyos. Abala tayo. Siyasatin mo ang iyong nagdaang buhay at makikita mo na kapiranggot lamang ang oras na naialay mo sa Diyos. Para pong ang buhay ng marami sa atin noon ay pumapasok sa drive-thru. Kausap ko kahapon ng isang kilalang tao sa bansa. At ang sabi niya, alam mo, Pastor, hindi na ako kumakain ng manok. Sabi ko, bakit po? Ang manok sa tindahan, 30 days old, ay sisiw yun. Kaya nag-aalaga na lang ako ng manok para sigurado ko na tama sa gulang. So yun po'y kanyang natuklasan. At age 71, batang-bata, dahil natuklasan niya
kung paano ang tamang pagkain. Pero ang isa ring natuklasan ko sa kanya ay hahaba nga ang kanyang buhay, pero kung hindi siya maliligtas, hindi pa rin niya makakamtan ng langit. Napakayaman niya. Simple lang ang sasakyan niya. Hammer. Ilang milyon po yun. Pero, awang-awa ako sa kanya, pero hindi ko na ikwento ang Panginoon because I believe that there will be next time. Nakukuha niyo po? Huwag kang magmamadali sapagkat kapag hindi pinagagawa ng Diyos, huwag mong isasagawa. Huwag mong pangungunahan ang Diyos. Katulad ng isang lalaki. Siya ay napakaalab sa Diyos sa kanyang opisina. Siya ay general superintendent ng opisina. At sa oras ng opisina, siya ay nagsishare. Hanggang isang araw, dahil yung kanyang pinangangasiwaan ay napakababa ng efficiency. Kaya binigyan siya ng retrenchment letter na siya ay ititiwalag na sa korporasyon. At siya ay dumalangin sa Panginoon at ang sabi niya, Panginoon, di po ba naglilingkod ako sa iyo? Di po ba halos lahat ng tauhan at mga kaopisina ko ay ipinakilala kita? At ang sabi sa kanya ng boses ng banal na Espiritu, ikaw ay hindi mabuting saksi para sa akin. Dahil oras ng kumpanya ang ginagamit mo sa pagpapatutuo sa akin. Anong uri ka ng saksi? At siya po'y nagsisi. At ang sabi niya, Panginoon, patawarin mo po ako. Sa susunod, hindi ko nagagawin yung aking akala ko'y mabuting mga ginawa. And then pagkapagsisi po niya at paghingi ng tawad, bumalik uli yung officer ng kumpanya. At ang sabi niya, kinansila yung retrenchment letter. At inilipat ka doon sa isang branch as general foreman with great or bigger salary. So siya natuwa na ang katapat lamang pala ng pagkakasala ay pagsisisi. Sabihin mo sa iyong katabi, may pag-asa ka. Hello? Amen. Amen. Kaya wag mong sabihin na nasayang ang iyong kabataan. Hindi po, because God is in control. Kung kailangan mag-asawa ka ng 40 anyos, Diyos pa rin ang masusunod. Pwede namang magbuntis ang babae hanggang 49 years old at kung gusto mo pa 54, pwede pa rin. O gusto mo 90 katulad ni Sarah, pwede pa rin yun. Basta i-enjoy mo ang Diyos. Ano man ang iyong kalagayan, naubos man ang iyong retirement pay, magpasalamat ka, at least nahawakan mo. Amen? Kaya nga unawain nating mabuting-mabuti that God is omniscient. He knows all. Amen? At laging tandaan mo, kapag nagsisi tayo, yung nawala, ibabalik niya ng doble. Amen po ba? Ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Caregiver cares for caregiver. The first caregiver is God and the second caregiver is each one of us. You are a caregiver. Sabihin mo sa iyong katabi, you are a caregiver. Kaya nga, ano ang ating mga ginagawa sa araw-araw? Di po ba iyong pinagmamalasakitan yung iyong mga ginagamit araw-araw? Ilang taon na yung iyong heater sa bahay? At ilang taon na yung heater mo sa opisina? At makikita mo na sa opisina mas maiksi ang lifespan dahil you does not care much. Pero yun sa iyong heater, mas matagal because you care. Yun po ang problema ng tao. Nagmamalasakit sa kanyang sariling pag-aari, ngunit hindi sa pag-aari ng iba. Sa bahay, ikay matipid. Patay ang ilaw, patay ang aircon, patay pag hindi kailangan. Sa opisina, sige lang. Bahala ang janitor. Nakukuha niyo po kung bakit ang tao ay dumarating sa kanyang buhay na siya ay nagkukulang. Simply because hindi niya pinagmamalasakitan yung hindi kanya.
Kaya nga po ating unawaing mabuti. Kung isa-isahin ko po ang kwento ng mga multimilyonaryo at multibilyonaryo, sila po ay napaka-alaga sa kanilang kayamanan. May isang lalaki, multimilyonaryo na, ang gamit pa rin niya ay Beetle, Volkswagen. At marami na siyang korporasyon, wala siyang driver, siya pa rin ang nagdadrive. Ang hindi lang kaya niyang i-drive ay yung kanyang mga jet planes na 4. Pero ano po ang dahilan at siya ay pinagpala ng Diyos ng ganon? Dahil siya po ay may puso na magmalasakit sa kanyang kapwa-tao. At nagbigay siya ng $44 billion para po sa philanthropic work. Sapagkat ang sabi niya, ako'y pinayayaman ng Diyos para sa kapakanan ng marami. Kaya kung yun po ang panuntunan natin sa buhay, na ang lahat ng pagpapala, talento ay gagamitin natin para sa kapakinabangan ng marami, pagtitiwalaan ka ng Diyos ng higit na mas marami pang pagpapala. Sa 1 Peter chapter 5 verse 6. 1 Peter 5 verse 6. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Pansinin po natin. Ayos ko pong makita ninyo yung exalt. Yun pong exalt ay pag-aangat. Raising to the next higher level. Halimbawa po, ikaw ay empleyado, ikaw ay nandun po sa rank and file na clerk, pero kapag ikaw po ay lumakad ng mapagpakumbaba, ano po yung mapagpakumbaba? Ang isa pong taong mapagpakumbaba, unang-una, siya po ay matiisin, pasensyoso, hindi nagdadabog, kontrol niya ang kanyang temperament. At yun po'y nakikita ng Diyos. Laging tandaan po natin, hindi tao ang magpo-promote sa atin, ang Diyos. Purihin po ang Panginoon. At sa oras at sandali pong ito, nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito. Napapagpala po ang maraming tao, nakakarating po sa bawat tahanan, nakapapasok ang Ebanghelyo, sa bawat pamilya, gamit po ang telebisyon. At alam niyo po, ang television ministry ng Greg Durante Ministry nagpapatuloy. Una, dahil sa awat abag ng Panginoon. Pangalawa, dahil po sa maraming nananalangin. At pangatlo, dahil po sa mga partners at sa mga tapat na sumusuporta financially para po balikatin at buhatin ang pasanin ng pinansyal na bahagi para maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tandaan po natin mga kapatid, hindi man po kayo nakakaharap sa telebisyon para mangaral, pero ang inyong pagpapadala ng kaloob, nagiging tulong para po lalong ma-expand ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon pong oras at sandaling ito, para po sa buwang ito, sa inyo po na magiging partners at magkakaloob sa ministeryong ito, sa halaga pong 2,000 pesos and above, nais po namin ipadala ito sa inyo. Amen? As a sign dito po sa ministeryo ng Great Day to Live, amen, pag kayo po'y nagpadala ng 2,000 and above support ngayong buwang ito, amen, sa Great Day to Live, padadalan po namin kayo ng designer's jeans na aklat at ito pong isa from curses to blessing. Amen? Dalawang aklat na makatutulong po para lalo kayong umunlad. At daragdagan pa po natin ng isang DVD ng teaching po ni Pastor Greg at ng ministeryong ito ng Greg Durante Ministry para po makatulong sa inyo sa pag-unlad ng inyong spiritual na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya pag kayo po'y nagpadala ng kaloob sa buwang ito, kung ito po'y sa mailbox, sulat po ninyo doon, huwag kakalimutang isulat, na sabihin po ninyo na kayo po ay humihingi, nagre-request ng ating pong gift para po sa buwang ito, 2 libro at isang DVD. At kung ito naman po ay sa pamamagitan ng bangko, i-text nyo po yung mga number o kayo tumawag sa opisina para po ipaalam ang mga detalye na kayo po ay nagkaloob sa ministeryong ito para mag-request ng ating pong sign of offering and thanksgiving to you as our partners for this month. God bless you everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Until next time, sa programang Great Day to Live, muli ako po si Brother Dexter Durante sa pangalan ni Brother Greg Durante. God bless you all and see you again sa ating pong next program. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay
sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayong sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Ang Ama na lihim na nakikita ang ating ginagawa, ang siyang hayagan o lantaran. The Father who sees in secret will be the one that will give us blessings in the open. Kaya nais kong inyong maunawaan, God will exalt you. Pansinin po natin that He may exalt you. Upang sa gayon ikaw ay kanyang maiangat. So, what is exaltation? Sa Proverbs o Psalm 75 verse 6. Nais ko pong inyong maunawaan na sa Diyos manggagaling. For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. Alin ang nawawala dito sa direction na ito? East, west, south. Wala yung north, ano? For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. Verse 7. But God is the judge. He putteth down one and set it up another. So sino raw ang nagpo-promote? God, the judge. So pansinin po natin, kapag tayo po ay lumakad na mababa, ibang karunungan ang dadaloy sa ating puso at isipan. So humility will touch the heart of God. And as His heart is touched, then He will give us wisdom. More wisdom for those who honor God. Lalong bibigyan ka ng higit na karunungan sapagkat ikay nagpaparangal sa Diyos. Amen? So, sa kaunti o malaki man na ating mabuting magagawa, huwag kang maghihintay ng papuri ng tao. Hayaan natin ang lahat ng papuri ay para sa Diyos. Nako, ang lusog-lusog mo naman. Ang ganda. Ano ba ang iyong ginagawa? Huwag mong ipagmamalaki yung iyong vitamins na iniinom. Ang ipagmalaki mo dahil mabuti ang Diyos. Ako'y nalulungkot dahil mas malaki ang patotoo doon sa herbal medicine kaysa kay Hesus Kristo. Hello? Wag po. Ang ipagmalaki mo ay si Hesus Kristo.
Because the name of Jesus is above all names. Kaya kailangan lagi tayong makita ng Diyos na ipinagmamalaki natin ang Kaniyang anak. But God is the judge. He put it down one and set it up another. Ibinababa niya ang isa at iniaangat naman niya ang pangalawa. I have a good news for all of us. Ang atin pong paglalakbay ay pataas ng pataas. Hindi po tayo ibababa ng Diyos. Kung tayo po ay mapagpakumbaba. Amen po ba? Na kahit na nakahiga ka sa pera, huwag mong ipagmamalaki ang pera. Ang ipagmalaki mo ay ang Diyos na nagpahintulot na ikaw ay maging mayaman. Ang mayaman, sabi ni Solomon, ay mabuhay na parang walang yaman. Sapagkat merong mahirap na nagkukunwaring mayaman at meron namang mayaman na parang mahirap. At ang tanong ni Solomon, sino sa dalawa ang may karangalan? Eh di yung mayaman na mapagpakumbaba. God opposes the proud. Ang kalaban ng nagyayabang ay ang Diyos. At napakahirap na makalaban ng Diyos. Wala tayong panalo. Kaya nga ating unawaing mabuti. What is humility? So, dun sa katanungan ko sa inyo, what is humility? And where shall humility brought us? Or bring us? So, saan tayo dadalhin ng kababaang loob? So, kung makikita po natin ang pagiging mababa, sapagkat meron tayong pagtutularan ng kababaang loob, ang Panginoong Hesukristo'y nagpakababa. Tingnan po muna natin ang Panginoon sa kanyang kababaan sa Philippians chapter 2, verse 5. Kapag atin pong nakita ang kababaan ng Panginoon at ating hinangad na yung kababaang yun ay mapasa atin, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Saan nagsisimula ang humility? Sa isipan. Amen? Sa isipan. Ang kababaan po ay laging iniisip mo'y kabutihan ng iba. Pag ako ay nagkapera, tutulungan ko si ganito, tutulungan ko ang simbahan, gagawin ko ito. At kapag ganun ang iyong plano sa iyong pananalapi, bibigyan ka ng Diyos ng kayamanan. Pero kapag ang ating plano ay para sa ating sarili, maiksi ang buhay ng mga taong ang plano ay para sa kanyang sarili lamang. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. So, ang napakahalaga ay isipan. Verse 6. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. So siya po ay Diyos, kapantay niya ang Diyos, pero may usapan silang magama. At siya ay nanatili doon sa usapan nilang magama. Laging tatandaan po natin, it is not our will, never, at any time our will, but His will. Because His thoughts differs from our thoughts. His ways differs from our ways. So, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God. He maintained obedience all the way through. Habang siya po ay tao, hindi niya ginamit ang kanyang kalikas at kapangyarihan ng pagka-Diyos. Sa verse 7, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. So siya po ay naging lingkod. So siya po ay lingkod. At ang sabi sa verse 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself. No reputation and chose to be a servant. He humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ito po yung tuloy-tuloy na pagsunod sa gusto ng kanyang ama. Yung kanyang panalangin sa Gethsemane, not my will, but thy will be done. My food is to do the will of my Father.
It is not on bread alone that man shall live, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Kaya kung atin pong uunawain ang ating tibay at ang ating pagpapatuloy sa buhay ay sa pamamagitan po ng lubusang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At the center, if we are inside the will of God, life will be blooming. It will be flourishing. But outside the will of God, doon po nandun ang mga problemang hindi natin ikatutuwa. And then sa verse 9, wherefore God also hath highly exalted him. So humility first, then exaltation second. So he humbled himself, and then God highly exalted him, and given him a name which is above every name. So sino po ang nagpakita ng unang kababaang loob? Si Jesus. At dahil siya ay mababa, So what is authority? What is power? Power is the ability to make people follow you. Authority is to persuade people to obey you with joyfulness and happiness. So, sino ang susundin ng tao? Yung tao. So, authority is this. Nakikita sa kanyang buhay, kaya siya ay sinusunod, nakikita sa kanyang buhay ang kababaang loob. Si Jesucristo ay nagpakumbaba kahit siya ay Diyos. At siya naging masunurin sa kanyang Ama, bagamat siya ay Diyos. Amen po ba? Kaya siya ay itinaas ng kanyang Ama. So, from humility to exaltation. Because God is the only judge that can promote each one of us. Yan, ang ating gagawin lang ay huwag kang magtatanong sa Diyos at magsasabi, Panginoon, bakit ba naman ganito? Ako'y dalo naman ng dalo. Pag may revival, naroon ako, maaga pa ako. Pag nagbigay naman ako sa iyo, napakalalaki. Ano ang tawag doon? Complaining. Kailangan pong ganito ang ating dialogo sa Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagsubok na ito. Because I believe all things work together for good to those who love you and is called for your purpose. Lord, I am right at the center of your purpose in my life. Kaya itong mga pagkalugi, itong mga kakapusan, itong mga taong umaaglahi sa akin, Panginoon, they are for my good. Bless them. Hello? Amen. Kaya sabi ni Haring David, kapag may sakit ang mga kaaway ko, nag-aayuno ako at dumadalangin na sila'y gumaling. Love your enemies. Nakukuha niyo po? Controversial yun. Ipapanalangin mo yung kaaway mo. Sabi ng Panginoon, di mangyari. Sinabi mo, Panginoon, gagawin ko. So, ang susundin natin ay ang Panginoon at makikita mo na yung mga kaaway mo ang siyang babagsak, hindi ikaw. Amen po ba? No weapon that is formed against you shall prosper. And every tongue that rises in judgment against you, thou shalt condemn. For this is the heritage of the servant of the Lord, for vindication cometh from on high. Ipaghihiganti ka ng Diyos kapag dinadalangin mo ang iyong mga kaaway. Huwag kang pa lilin lang sa dyablo. Dahil takot siya sa mga umiibig. Ang isa sa kinatatakutan ni Satanas ay ang mga umiibig at ang mga mapagpakumbaba at ang mga umiibig at mapagpakumbaba. Sige lang, Panginoon, gawin mo ang lahat ng iyong ibig. Yung iba kaya namamatay ng maaga dahil siya nakikipag-bargain pa sa Diyos na bigyan siya ng mahabang buhay. Huwag kang makikipag-bargain sa Diyos. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ang mahalaga, sabihin mo, Panginoon, salamat sa bagong araw, salamat sa bagong gagawin mo, salamat. At makikita mo na 90 anyos ka na, buhay ka pa. Why? Dahil kasi ang iyong preoccupancy ay ang Diyos sa iyong iisipan. Ikaw ay preoccupied ng isipan ng Diyos. Kaya humility, then exaltation.
Amen po ba? Kaya atin pong pansinin ang sabi ng Panginoon sa Matthew 11 verse 28. So He has an authority now. Why? Because He lived. He lived humbly. So a person of authority is somebody who practice what he teach. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Verse 29, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Is Jesus meek? Is Jesus lowly in heart? So, yung kanya pong hamon ay totoo sapagkat siya mismo ay mapagpakumbaba, siya mismo ay maamo, siya mismo ay nagpakababa. Hello? At ang sabi rito, wala kang stress pag ikaw ay maamo. Kapag ikaw ay nagpakababa, you will have rest for your souls. Ano po ang soul? Ito po yung ating pag-iisip. Marami po ang tao pag matanda na natatakot kung paano siya mamamatay. Huwag ka pong matatakot. Ikaw po'y mahalaga pa rin sa Diyos kahit na 90 anyos ka na kung sakali. Nakukuha niyo po? At ang sabi sa verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. For my word is easy and my discipline is light. Nakukuha niyo po, didisiplinahin lang tayo. Kung tayo ay patuloy na magpupuri sa Diyos, magpapasalamat sa Diyos, kahit ano ang sitwasyon, kahit ano ang ating kalagayan. Kaya nga po ating unawaing mabuti. God cares for you so much. Grabe po ang malasakit sa atin ng Diyos. He is our caregiver. Alam niya kung kailan tayo nanghihina. Alam niya kung paano tayo nabubuhay araw-araw. Alam niya kung kailan tayo walang pera. Alam niya kung kailan tayo masama ang loob. Alam niya ang lahat because He is the caregiver who knows all. Amen po ba? Kaya ang sabi po sa 1 Peter 5, ituloy po natin sa verse 7. Casting all your care upon Him, for He cared for you. Who is the greatest caregiver? Jesus. So, casting all your care. Ang isa pong matanda na nasa pangangasiwa ng caregiver, hindi na po niya iniisip kung paano siya maliligo, kung paano siya kakain, kung paano siya gigising. Dahil ginigising siya nung kanyang caregiver, pinaliliguan siya nung kanyang caregiver. Kaya nga ating unawain, alam ng Diyos kung paano ka pagagalingin, alam ng Diyos kung paano ka iaangat, alam ng Diyos kung kailan ka niya dadalhin sa ibang bansa. Alam ng Diyos ang lahat na ito because He is our greatest caregiver. And because we receive His caregiving, kaya naman tayo caregiver din. Kung ano yung kabaitan ng Diyos sa atin, yun din ang gagawin natin sa ating kapwa. Amen. Nung walang-wala tayo, tayo ay nagkaroon. Kaya yung mga walang-wala ating tutulungan because like Him, we are caregiver. Amen. At habang ikay tumutulong, laging tatandaan po natin, the antidote to poverty is giving. Amen. Kapag iyong tinulungan ang mahirap at yun ang dapat nating gagawin, hindi yung mahirap na nagpapanggap na mahirap na tamad. Ang tamad hindi tinutulungan. Ang nanghihingi, hindi binibigyan. Kaya pag may hihingi sa'yo, hindi ka nagkakasala, huwag mong bigyan. Sapagkat iutos ng Diyos kung sino talaga ang nangangailangan sa Kanya. Ang tao ay kailanganin ng Diyos. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be open to you. At the end of that verses, ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw na tao'y humingi ang iyong anak sa iyo ng tinapay, bibigyan mo ba siya ng ahas? At humingi ng ganito, bibigyan mo ba siya ng itlog? Ng alakdan? Pag kung humihingi ng itlog? Kung kayong taong masama ay nagbibigay ng mabuti sa iyong anak,
Lalo na ang iyong Ama sa langit. Humingi ka ng banal na Espiritu at ibibigay sa iyo. So ating pansinin, if you are confronted with problems, negosyo mo ay nagdudwindle ang iyong business, humarap ka sa Diyos at sabihin mo, I need the Holy Spirit. Tumawid ka, I need you every hour. Amen? So sa bawat pagsubok, sa bawat kakapusan, sa bawat pagkalugi, ang kailangan natin ay ang banal na Espiritu. Yun po yung isang hihingin natin na mahalaga. Ask and you shall receive. What are we to ask? The Holy Spirit. Kapag naninikip ang iyong dibdib, ask the Holy Spirit to heal you. Natatakot ka sa mga taong nagtatangkang ikay patayin. Ask the Holy Spirit for His mighty intervention. At magugulat ka, isa-isang mamamatay yung mga taong galit sa iyo. Maha-heart attack. Wag nang ikaw ang maha-heart attack. Huwag kang matakot sa kanila. Sa Diyos ka matakot. Paunlarin mo yung pagkatakot sa Diyos. At ano ang pagpapakitang takot ka sa Diyos? Kung ikay may asawa, iniibig mo ng todo ngayon ang iyong asawa. Hello? Amen? At ang mga anghel ng Diyos ay papaligid sa iyo saan ka man pumaraon. Tingnan mo ang iyong katabi. Simple lang pala. What are your cares? Ano po yung iyong mga pinagkakabalahan sa iyong isipan? Ang unang care ay pera. Curse is he who don't have money. Nakasumpa po, lack of money is a curse. The love of money is the root of all evil. At kadalasan po ang lahat ng ating mga cares, iisa po ang pinatutunguhan, pera. Kung ako lamang ay may pera. Hello? Kung ako lamang ay may pera. Kung ako lamang ay may pera. Baguhin po natin ang ating statement. Salamat na lang at nasa akin ang banal na Espiritu. Salamat na lamang at ako'y iniibig ni Jesus. Salamat na lamang at ang aking Ama sa langit ay amang mapag-alaga at mapag-aruga at mapagtustos. Ganun po ang maging statement natin araw-araw at makikita mo, gawin mo yon for 30 days. Salamat na lamang. Kahit na ikaw po ay baon sa utang o kung ano man ang iyong nararamdaman sa iyong katawan, sabihin mo, salamat na lamang. Dahil sobra ang pagmamalasakit at pagtingin sa akin ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. So casting all your care, isulat mo yung iyong mga kinatatakutan. Isulat mo. Isulat mo kung ilan mang pages yung mga kinatatakutan mo. Basta isulat mo, siyasatin mo ang iyong sarili. Kailangan mawala ang care. Casting all. So kung yan ba'y mag 1 to 500, dalhin mo sa Panginoon lahat yung isa-isa at sabihin mo, Panginoon, ito po ang kinatatakutan ko, ito po ang pinangangambahan ko, ito po ang nag-aalis sa akin ng antok dahil sa ganitong mga alalahanin. Gawin mo yan at ikaw ay magkakaroon ng matipunong pangangatawa at kalusugan at ikaw ay magiging matatag at makadadalo ka na ng overnight. Sa verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So, meron pong naninila. Hindi po tayo magsisentro sa diablo. Pansinin po natin, hindi sinabing Satan. Ang sabi rito, your adversary, the devil. Bagamat ang Satan ay kaaway, pero yun pong adversary, pag ginamit mo yung root word na adverse, ang ibig sabihin ay yung matitinding mga pagpapahirap, pagpapahina. Yun ang kanyang gagawin. At pansinin po natin, adversary, the devil, ikaw ay ito-torture niya sa iyong isipan. Siya magbibigay sa iyo ng larawan tungkol doon sa iyong kaaway. At sasabihin niya, ang kaaway mo'y ganito. That is adverse tactic of Satan. The plots of the devil, talagang dito ka sirain sa iyong isipan. Hello? Kaya magsanay ka ng iyong isipan, ang laman ay ang Diyos at ang kanyang salita at magtiwala ka sa salita ng Diyos at laging iyong unawain, iaangat ka ng Diyos.
Amen? So pansinin po natin, devil means accuser of the brethren. Ganito ang sasabihin ng tinig ng dyablo, hindi ka mahal ng Diyos, kaya ikay nagkakaganyan, kaya ka naghihirap, ikaw ay itinakwil na ng Diyos. Huwag mong paniniwalaan yon dahil ang Diyos hindi nagtatakwil. Pinupulot niya ang mga sugapa sa bisyo. Pinupulot niya ang mga talamak sa bisyo. Ang Diyos po'y namumulot ng basura. Amen? Para gawin niya na napakahusay na kasangkapan sa kanyang kamay. Ang boses ng Diyos, magpatuloy ka. Malapit na. Malapit na ang iyong kalubusang kaligayahan. Malapit na ang darating sa iyong malaking pagpapala. Yun po ang tinig ng Diyos. Napakahalaga po. We can be a caregiver if we receive the care of God. At dahil ako ay kanyang iniligtas, dahil ako ay kanyang laging sinasamahan, dahil ako'y lagi niyang pinagpapala, kaya yung kanyang pagmamalasakit sa akin ay akin namang ibinibigay sa aking asawa, ibinibigay ko sa aking mga anak, ibinibigay ko sa aking mga manugang, at ibinibigay ko sa aking mga apo. Because what I receive is the only thing that I can give. Kaya ang pagmamalasakit, laging tandaan mo, kapag ikaw ay nagpatotoo, hindi ang pagpapatotoo mo ay tungkol sa impyerno, ang pagpapatotoo mo ay dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Ito po ang sasabihin ko sa iyo, bakit mo ipapatotoo ang impyerno? Galing ka na ba ron? So what is authority? Authority is to share to people what you have. You don't have hell in your life. Kaya ang ipatotoo mo ay ang kabutihan sa iyo ng Diyos. Ang ipatotoo mo ay mga pagpapalang ibinigay sa iyo ng Diyos. Ipatotoo mo na nung mawala yung iyong pagpapala, sinuklian ka ng Diyos ng doble at pagminsan triple. At magpapasalamat ka at the end of the day at sasabihin mo, Diyos ko, salamat na lamang po at hindi ko nakamtan yon. Salamat na lang, Panginoon, at nawala yun. Ngayon pong sandaling ito, our caregiver cares so much. Laman tayo ng kanyang isipan araw at gabi. At laging ang kamay niya ang nangangasiwa sa ating buhay araw at gabi. If you believe these truths, nakasama mo ang Diyos at ang kamay niya ang nagmamaniobra ng iyong buhay. At ang paraan para magpatuloy yung kanyang pamamahala sa atin, magpuri ka lang at magpasalamat anuman ang nangyayari. Amen? At pag ikay nagpupuri at nagpapasalamat, sa height ng pagpupuri at pagpapasalamat mo, isang araw, babalik ta rin ng Diyos ang iyong sitwasyon. Isang araw, masasaksihan mo ang himala ng paggawa ng Diyos sa iyong katawan, sa iyong negosyo, sa iyong hanap buhay. Isang araw magugulat ka na lamang. At pagliningon mo ang panahon ng iyong dinaan ng mga krisis, na natili kang makadiyos. Because godliness with contentment is great gain. Ang pagkamadiyos na laging nasisiyahan ay may pambihirang pakinabang. At makikita mo na ikaw, higit sa lahat, ay nasa piling pa rin ng Diyos, anuman ang nangyari noon. Bow down your head and let us pray. O Diyos, ikaw po ay napakabuti at wala kang katulad. Hayaan mo ang iyong mga anak ay magpatuloy sa pagtanggap at tamasahin ng bawat isa sa amin ng iyong kapangyarihan ng pagmamalasakit, pag-aaruga, pagsustento, at pagpapagaling, at lahat ng uri ng mabuti na iyong minimithi na maipakita at maisagawa sa amin. Mangyari pong lahat ito sa bawat isa sa amin at maranasan namin ang kainaman ng buhay na nasa iyong kamay. Laging laman mo kami ng isip. Panginoon, salamat sa tibay at kalakasan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries.
Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayong sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.